Ayan na nga ho at mag-start na po tayo ng ating pagliliban dito sa Mount Malasinbo area. Ayan po ang aming pinagmamalaking Mount Malasinbo. Ito po ang ating gagamitin po today, keratin treatment, dahil magagawa po tayo ng treatment after magliban. Ang ating pong hair mask na cream silk. Kailangan din po natin ng blower at dalawang plancha. Ang gagamitin ko po ay Bremod at Super B na from Lazada. Cup and brush. Ayan, ito na po ang ating customer for today. Kung makikita nyo po, medyo dry ang buhok niya pero bago lang pong ginawa ng ribbon dyan. Lagyan po natin ng tubig o spray ng tubig ang kanyang buhok para hindi humadry bago lalagay ang hair mask. Diyan po ay nilalagyan po natin ng gamot na number 1. Starting po ng ating application number 1 ng hair rebond. Ito po ang ating gagamiting gamot, ang Bremod Milk Rebond. Maganda po ito sa mga bridging hair, lalo na po pagka-resistant hair. Ayan po, tinapos po natin yung paglalagay ng gamot mula po sa likod hanggang sa palagyan po natin lahat ng buhok na gagawin natin sa pagliliban. Ayan na nga, at si Mimaan ay tagaluto natin for today. Diyan din po kami nag-gripan sa kanilang bahay. Tatapusin lang po natin ang paglalagay. Kailangan po marahan ang paglalagay ng gamot. After po yan, babad lang natin ng mga 40 to 50 minutes. Napakaseksi ng ating tagabanlaw na si RJ. At si may mga nga pala ay naggagawa ng kanyang merienda for today. Napaka-courteous o napaka-thoughtful ng ating may bahay na si Mimaan. Kanyang spaghetti sauce. I-blower lang po natin ang kanyang buhok. Yan. Tandahan lang po ang pag-blower dahil ang buhok po ay madikit pagbasa, kaya kailangan dandahan po ang pag-blower o pagsusuklay. Kung mapapansin niyo po, dito pa lang, lumabas na ay may improvement po ang buhok ko. Nag-straight siya ng 30%. At yun lang po sa spaghetti na napakabit ito. Ito na ginawa ni Mimaan. And now, mag-start na po tayo ng ating pagka-plancha. Paper thin po dapat ang pagpa-plancha para lalo makuha o ma-achieve ang super straight na buhok. Tapusin lang po natin ang pag-plancha ng marahan hanggang po sa tumbok. Medyo ninaatong po kami kaya nagawa po si RJ ng kape. Dahil alas 2 po ng hapon yan. Oras ng idlin. Kaya pinakagaling po ni RJ ang pagtimpla ng kape. Diba? Kulay putik yata. Ano kayang gana sa ginamit? At ayun na nga,
matatapos na po ang ating pagpa-plan. Tsaka yan, maglalagay na po tayo ng neutralizer. Kasama po ako sa bayan ng hair color. Kung may mga tanong po kayo, pwede po kayong mag-comment para masagot po natin next time or on our next video. Or kahit po sa mga message po natin, pwede po tayo mag-reply. Then po ang aking nag-iisang assistant na si RJ. Yan, o diba? Yan po, ngayon po naglagay na rin po ako ng number 2, ribbon number 2 and hair color po sa ilalim. Pero iba po ang formula po niyan compared dun sa ibabaw dahil po magkaiba po ang kulay ng kanilang po. Gusto po nating maipantay ang kanyang hair color. So mamaya po makikita nyo ang finished product. Stay tuned po kayo dahil marami po tayong gagawin after this. Ayun na nga, si Mima Ann, tinuloy na ang kanyang pagkagawa ng puto. Yan. Isa po sa mga hobby ni Mima Ann yan, pagluluto. Napaka-special po. Nilagyan pa ng keso. Nakakatuwa naman si Mima Ann. And now, ito na po ang pangalawang banlaw. Binabanlawan na po ang number 2 ng hair ribbon. Makabanlaw po ulit katulad po nung una. At ngayon, dahil magbabasilyan po tayo, maglalagay po tayo ng clarifying shampoo. Ang paglalagay po ng clarifying shampoo kailangan po yan bago po tayo mag-Brazilian treatment dahil kailangan pong mawash ang lahat ng mga chemicals at para po mag-penetrate din po ang effect ng keratin treatment sa kanyang buhok. Yan, mano-mano po. Lagi po nating iwawash ng maigi pag naglagay po tayo ng clarifying shampoo before the keratin treatment. Isa po sa mga kailangan po yan para gumanda po ang kanyang keratin treatment o ang ating Brazilian treatment. Ayan po ang aking gamot na ginagamit, ang essence or fusion treatment. Sa paglalagay po nito, kailangan po masinsil at saka po ang buhok ay hindi naman kailangan tuyo-tuyo. Mga 80% na dry. That would be better and mas advisable po yun. Yan. O, diba? After 20 minutes, luto na ang kanyang puto. Ayan, at eating time na. Rebonded ka na, nabusog ka pa, o diba? Free po yan po. Kasi nga ho, sinama ko na po yan sa charge. Kemi lang. At ayan na po, dinatry na po natin o pinapatuyo ang kanyang keratin treatment. Sa pagka-keratin po or pagpo-blower ng kanyang buhok ay kailangan po ay hindi ho mainit dahil nabibigla po ang buhok pagka mainit po ang pagpapatuyo ng Brazilian treatment sa kanyang buhok. Yan. Nakikita nyo ho ang kanyang buhok parang ang lambot-lambot na ho, diba? At plancha ho, syempre hindi naman kailangan din sobrang init dyan. Maaari hong madry ang buhok pag mainit ang plancha. So make sure na tamang temperature po ang inyong ginagamit. Ayan na ang finished product. Mapapansin nyo, nagpantay na po ang kanyang kulay ng buhok. At ang mga strands, nakita nyo naman, shiny, shimmering, splendid.